Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request na Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic ngayon, pag-usapan muna natin yung SSL6 or yung ating inaantay na salary increase. Kasi sabi sa balita kahapon sa mga mainstream media, magsisimulang pumasok na sa ating mga payroll yung increase ng SSL6. Ang sabi sa balita ay itong buwan ng August, magsisimulang pumasok sa ating mga sahod natin. Kaya lang sa DepEd, 15:30 tayo. 15:30 tayo sumasahod sa ating ATM. Kaya by Wednesday 14, dapat may pasok na natin yung ating ADA sa bangko. Ang procedure kasi alam ko, maglalabas pa ng Notice of Cash Allotment, ang region or DBM yata, kasama yung ating increase. Kaya tingnan natin kung lalabas na itong Notice of Cash Allotment itong week na ito, para maipasok na sa ating ATM. Kasi dito natin malalaman sa NCA na tinatawag kung pumasok na yung ating increase. Punta na tayo ngayon sa ating main topic. Pag-usapan natin ngayon kung ano mangyayari sa ating mga head teachers or department heads, particular sa high school or particular sa secondary, dahil dito sa IRR ng the Expanded Career Progression. Alam ko, marami ng mga department head or head teachers ang nabasa na itong IRR ng the Expanded Career Progression. At alam ko, may knowledge na yung ating mga head teachers kung paano yung magiging takbo ng kanilang career line. Babalik na ba sa pagtuturo yung ating mga head teachers? Kasi yung ating mga head teachers, wala silang teaching load kasi sila ay kasama sa school administration. Ano ba ang sinasabi ng IRR ng the Expanded Career Progression? Ang sabi sa IRR ng Career Progression, yung mga head teachers ay maaring mag-retitle to master teachers or mag-convert dun sa classroom teaching career line na ka-level ng kanilang salary grade na tinatawag natin na conversion. Like itong head teacher 6, pwede siya mag-retitle to either master teacher 2 or school Principal 1. Kasi itong mga positions na ito na binabanggit ko, ito ay equivalent ng kanyang salary grade. Kasi ang salary grade nilang tatlo ay salary grade 19. Kaya lang ang sinasabi ng IRR ng the Expanded Career Progression, dapat ma-meet ng head teacher yung mga qualifications ng master teacher 2 or school Principal 1. Alam nyo, dear teachers, dear department heads, hindi naman kasi ganun kadali din yung pag-retitle or pag-convert ng isang head teacher 6 to either master teacher 2 or school Principal 1. Kasi ia-apply nyo ito. At dapat maging qualified ka doon sa position na ia-applyan mo sa master teacher 2 or school Principal 1. Now, yung head teacher 5 naman, pwede siya mag-retitle to master teacher 1. Again, provided na ma-meet niya yung mga parameters ng master teacher 1. Yun namang head teacher 4, pwede siya mag-retitle to teacher 7. At again, ia-apply niya ito. Hindi kasi matik na kung ikaw ay head teacher 4 ay gagawin ka agad na teacher 7. Ang retitling kasi dapat ito ay ina-apply. Again, kung ano ang qualifications ng isang teacher 7, dapat ma-meet ito ng isang
Head Teacher 4. Yung Head Teacher 3 naman ay pwede siya magpa-retitle to Teacher 6. Ang Head Teacher 2 ay pwede siya magpa-retitle to Teacher 5. At ang Head Teacher 1 ay pwede magpa-retitle to Teacher 4. Ganito kasi yung mga equivalent ng mga teaching positions ng head teachers. Sir Bong, paano po kung ayaw ko na magpa-retitle ng aking position as head teacher? Pwede po ba ito? Under the expanded career progression, ito ay pwede as stated in the IRR of the expanded career progression. Kaya yung mga head teachers or department heads na ayaw ipa-convert or i-retitle yung kanilang position, they can retain the title. At yan ang sinasabi ng IRR ng the expanded career progression. Ang ibig sabihin ng they can retain the position, ibig sabihin magiging coterminous na yung head teacher position nila. They will retire as head teachers. Kaya lang kung sila ay head teacher 1, hindi na sila pwede magpa-reclass or magpa-promote to head teacher 2 or onward. Wala nang progression sa position nila as head teachers. Kung head teacher 2, 3, 4, 5, or 6 sila, they will remain as it is. Hindi na sila pwede ma-promote or mag-move forward sa position nila as head teachers. Ganito yung mangyayari if they will retain the position of head teacher. Nauunawaan ba, Sir Bong? At pag nag-retire na yung isang head teacher, hindi na maaring applyan yung kanilang position. Kasi pag nag-retire na yung isang head teacher, yung item ng head teacher ay matutunaw na, parang ganon. Kasi sabi sa IRR ng career progression, lahat ng teaching positions na hindi align sa mga career line ng the expanded career progression, ito ay madidissolve na. Matutunaw na. Parang ganito yung ibig sabihin. Ano? So, nauunawaan ba ng ating mga guro yung sinasabi ni Sir Bong, yung dinidiscuss ni Sir Bong? Maraming salamat sa inyong lahat.